morning po. Tayo po ay magsitayo and let us worship the Lord. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this morning, Panginoon, sa iyong pagpapala sa amin. Salamat po, Panginoon, sa grasya mo. Thank you for your grace, O God. Salamat po, Jesus, that yes, Lord, that all things work together for good to those that love you and are called by your name. So, Panginoon, sa araw na ito, kinikilala po namin na ang mga bagay-bagay sa aming buhay ay meron pong kadahilanan sa iyong and your perfect will. This morning, Panginoon, pinapanalangin po namin yung mga kaibigan po namin, mga kamag-anak, kapamilya na may karamdaman ngayon. Father, we lift up Brother Michael Bearden, Panginoon. We pray for your healing upon his life. We pray for Sister Margie, Panginoon. We pray for Oliver, Lord God. We continue to lift up Paula, Panginoon, for your healing upon her life. At sa mga nandito ngayon o di kaya naiwan sa kanilang mga bahay dahil sa kanilang karamdaman, we pray for your healing, O God, upon your people. Your word says that you have sent your word that they may be healed. So ngayong umaga, Panginoon, we receive your healing upon our lives, Father. Salamat po, Jesus. Even in this place this morning, Panginoon, we thank you for your healing power. We thank you, Father, for your peace. We thank you for your joy. We lift up this church and yung mga churches that are celebrating this morning. Pag-isahin mo po kami, Panginoon. Unite us, anoint us, O God. We pray, Father, for the outpouring of your Spirit sa aming bansa, sa aming syudad, Panginoon. Father, we give you glory today. We give you worship today. Salamat po, Jesus. And we continue to believe, Father, that in this, itong church na to, Panginoon, the local body, that you are providing and have provided for us. Maging ang aming pinapanalangin na lot and building, Panginoon, we give thanks to you that you are the God who answers prayers. Salamat po, Jesus. This morning we rejoice in your presence. Mga kapatid, magpuri po tayo sa Panginoon. Awitan na natin ang ating Diyos.
magsisilbi sa'yo. Panginoon, lahat ay aking alay sa'yo. Panginoon, buhay ko ay sa'yo. Sa'yo, sa'yo, mayroong kapayapaan. Sa'yo, mayroong kalakasan. Sa'yo, sa'yo nagmula ang buhay. Lahat ng aking gagawin, O Diyos, Ikaw ang susundin, maging sa aking pag-awit. Sa'yo, sa'yo, mayroong kapayapaan. Sa'yo, mayroong kalakasan. Sa'yo, sa'yo nagmula ang buhay. Lahat ng aking gagawin, O Diyos, Ikaw ang susundin, maging sa aking pag-awit. Papuri ay sa'yo, papuri ay sa'yo, papuri ay sa'yo, papuri ay sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa umagang ito, Ama. Salamat sa umagang ito, Panginoong Jesus. Yes, Lord. Kami po mag-aalay sa inyo ng awitin. Nawa, Panginoon, tanggapin niyo po ang papuri at pagsamba.
Jesus. Pagkat niligtas mo kami, Panginoon. Church, reach out to God and thank Him for what He's done. Yes, Lord. Sa iyong buhay, nagmula tanging ikaw lamang, walang ibang tulad mo. Pag-asa ko puso ko'y sa'yo lamang, patnubay mo, O Diyos. Kailangan pa aasahan pa. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang ang kailangan. Wala nang iba. Sa pangalan mo ay may kaligtasan. Tanging sa grasya Jesus. Puso ko'y sa'yo lamang, patnubay mo, O Diyos. Kailangan, wala na nga iba. Kundi ikaw lamang, Jesus, aasahan. Jesus, ikaw lamang ang kailangan. Wala nang iba. Sa pangalan mo ay may tanging sa grasya mo, tanging sa grasya mo, maglilingkod ako. Minsan pa awitin natin, puso ko'y sa'yo, Jesus. Puso ko'y sa'yo lamang, patnubay mo, O Diyos. Kailangan, wala na nga iba. Aasahan ba? Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang ang kailangan. Wala nang iba. Sa pangalan mo ay may kaligtasan. Tanging sa grasya mo, Jesus. Jesus, ikaw lamang
Panginoon. Lord, wala po kami kung wala ka, Panginoon. Kaya, Jesus, ikaw lamang ang kailangan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Minsan pa awitin natin, Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang ang kailangan. Wala nang iba, sa pangalan mo ay may kaligtasan. Tanging sa grasya mo, tanging sa grasya mo, tanging sa grasya mo, tanging sa grasya mo, naglilingkod ako. Yes, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, inaanyayahan po namin, Panginoon, ang presensya mo sa aming kalagitnaan. As we continue to worship you through hearing the word, Lord, samahan mo po kami ng Espiritu Santo, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Low, check. Okay. So, good morning sa inyong lahat. Is it a good morning? Smile naman kayo. Anyway, so announcements po for this morning. Unang-una, syempre yung mga silent phones natin, place on mga mobile phones natin, mga cell phones natin, please place on silent mode. So, pag naririnig nyo po yung announcement na yun, agad-agad kunin nyo yung phone nyo, check nyo kung naka-silent. Kasi minsan nakala natin naka-silent, yung pala hindi. Okay, then yung ating pong prayer team and men's prayer force, nagme-meet po, nagpe-pray bago mag-service on Sundays evenings, 5 p.m. Tapos on Sunday morning, nagme-meet sila 7:15 a.m. So also po sa ating pong live view and recorded streaming, recorded version, you can go to YouTube and subscribe to our YouTube channel, no? And then you can view kung minsan gusto niyo yung message, gusto niyo balikan, you find us on YouTube, no? So sa ating Sunday service, now is our Tagalog service hanggang 9:30. Sa gabi po, if you know any people that are looking for English service, 6 p.m. hanggang 8 p.m. Ang ating Wednesday night service this coming Wednesday, it's prayer service po tayo. Every first Wednesday of the month po, we have prayer. So I'm going to encourage everyone to please come Wednesday night. We'll have a short message. And then we'll go straight into prayer. We pray for the church. We pray for the churches in Olongapo. We pray for one another. We pray for the different ministries. And so I really encourage everyone, no? Kahit hindi kayo nakakapag-attend ng every Wednesday, but I want you to, we would wish and desire that you come during our prayer service because mahalaga po to, no? So that's every first Wednesday of the month
7 p.m. to 8:30 p.m. is our prayer service. Now, the Ladies Like Christ, yung women's ministry natin, have their fellowship this July 5. No? So that's this coming Saturday, July 5, 4 p.m. hanggang 6 p.m. And then this month of August, ang mali-mali yung sinasabi ko, no? Inaantok pa yata. Month of August, we will be celebrating our 28th year. No? We'll be 28 years old na. So give God a clap of praise for that. Now, itong celebration natin will not be held outside. Dito na tayo mag-celebrate sa church because of the lack of venue. Yung ating convention center ng Olongapo po, 50-50 chances by August, i-demolish na yon. Sabi nila, hindi daw, may chances na hindi. Pero much better that we prepare here. So we'll be having a long, whole month celebration. Every Sunday, there will be a presentation. Every Sunday will be a different message. Meron tayong special guest singers and also a special testimony na magagaling po sa sa isang tao na galing po sa Manila. And so this will be a very good time. So please mark down your calendar. The whole month of August, every Sunday we'll be having a great and grand celebration. 28 years. Now, in line po sa ating anniversary, we are now accepting members for the choir. So mga gusto mag-join ng choir, please see Pastor Arnel for auditions. And then also we're looking for members of the dance crew. If you want to be part of the dance crew, this morning, si Tiffany. If you want to join, si Tiffany dun sa likod. Give her your name, and then you'll meet with Brother Erwin as well. Okay, we have also a website that is being developed, hindi pa tapos, and our website is churchoftherisenchrist.net, still working on it. Also, last announcement, we are also accepting new members of the worship team. Sa youth worship team, nadagdagan po tayo. Dale, is Dale here this morning? Wala. Anyway, si Dale po isa sa mga bagong worship team members. And then Pastor Arnel is at the moment discipling one of the drummers. And so those that want to be part of the worship team, you have a talent in music or in singing, please see Pastor Arnel and we will get you involved. Also po sa technical team, if you are involved or you are good in computer or you would like to learn sound equipment as well, you have a desire, please see Pastor Jimmy and we will get you involved as well. Amen? Amen? Okay, so bago po tayo pumunta sa Word of God, meron tayong pong special song magagaling po sa isang couple. The title of the song is You Raise Me Up. You Raise Me Up. And tong couple dumaan sa maraming pagsubok, but then the Lord in His grace is so good, and God really raised not only them as a couple, pero yung family nila. And so si Brother Edgar, bago siya bumalik sa barko, I think next week or this... Okay, so July 3, 18. Sige, umuwi ka na, balik ka na. So gusto niya mag-render ng songs silang mag-asawa. So let's welcome Brother Edgar and Sister Mary Rose for a special song. Amen. Brother Edgar, bakit pinapawisan ka yata? Good morning po. First time po namin gagawin to, kaya pasensya na kayo. We really have to do this for the Lord. And sinabi na po ni Pastor Jesse dapat yung introduction ko eh. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay ninyo para makaawit kami sa Panginoon. Yes po, this July we will be celebrating our 18 years wedding anniversary. Wow. Pero bago po yun, muntik na po. Muntik nang walang anniversary. Pero mabuti po ang Panginoon, no? Dumaan po kami sa super na pagsubok na talaga pong dapang-dapa na kami. Alam niyo yung lugmok na in all areas. Pagsasama po namin, finances namin, relationship namin. But God is good. Alam niyo po yung sa time na bagsak na tayo,
nandyan po siya para iangat tayo. Kaya po lahat ng tayo na nasa Panginoon, lagi po tayong tatandaan na malalagpasan po natin lahat ng pagsubok ng matagumpay because Jesus Christ is our victorious Lord. Tama po? Yung mister ko naman pong poging-pogi. Ano pa ang gagawin para natin? Kakanta ba tayo? Kakanta tayo. Nagpapasalamat kami at aawit kami sa Panginoon. Ito pong song na to, napakinggan mo po ito sa barko 4 years ago na hinahanap ko ito doon sa mga kuha natin sa ibang kanta natin sa church pero hindi ko siya makita. So you raise me up. May mga troubles tayo sa buhay natin na ang Panginoon ay siyang mag-raise sa atin. Marami kaming trouble na dinaanan ng misis ko, ni Rose. At yung mga trouble na yun, naging sandigan namin ang Panginoon. Kung wala ang Panginoon sa amin, siguro wala na kami ngayon dito na kakanta para sa Kanya. Ang awiting ito ay para sa Kanya, You Raise Me Up. Salamat Panginoon at binigyan niyo kami ng pagkakataon na awitin po ang kanta na to para po sa inyo. Thank you, Lord. Down and all my souls. When troubles come and my heart burdened be, then I am still waiting for the silence Till He come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up, walk on stormy seas. On your shoulders, you raise me up to more than I can be.
Hallelujah. Woo. Okay. Ayan. Salamat sa inyong mag-asawa, syempre. Ayan. Wow. Brother Edgar, pinaiyak mo kami. Kita mo, kaming mga lalaki, kala mo, macho. No? Pero kami yung unang umiiyak. Hindi, yan po ay iyak ng sobrang kaligayahan po namin, di ba Edgar? Na hindi namin talaga kayang panghawakan na ang mga kabutihan ng Panginoong Diyos. Wala kaming magagawa kundi umiyak. Kaya kayo mga lalaki, huwag tayong iyak. So, okay ba, Brother Edgar? Ayan. Alam mo, nung nagka-practice kami nung Friday, talagang madibdiban yung pagpasok ng And samang-sama tayo sa pag-awit sa Panginoon. And totoo po, saksi po kami dun sa mga pinagdaanan nilang mag-asawa. And yung panalangin po ni Pastor Jesse, panalangin ng mga kapatiran, ay sama-sama pong gumabay, nagbigay sa kanila ng lakas. Totoo po din yung sinabi ni Mary Rose na muntik nang hindi matuloy yung anibersaryo dahil maraming pagsubok na dinaanan. At hindi lamang sila, tayo dumaraan sa maraming pagsubok. Mga hamon ng buhay na kuminsan talagang halos sumuko na tayo. Pero paalala sa atin, katulad ng sinabi ni Mary Rose, na ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay itaas. Itataas po tayo ng Panginoon dun sa lugar na dapat nating kalalagyan. Okay? May mga times po na nasa baba po tayo, pero hindi po tayo mananatiling nasa baba. Sapagkat nais ng Diyos na iangat tayo, isama tayo sa Kanyang kaharian, sa Kanyang kalwalatian, sa mga bagay na meron siya. Amen? Amen. May mga pagkakataon, dumaraan tayo sa pagsubok na tayo ay nasa baba. Huwag po tayong mag-alala. Hindi po tayo mananatiling nasa baba. Dumadaan po tayo sa mga lugar na yan para isang araw ay maranasan natin yung pagtaas ng Panginoon. Amen? So, minsan pa manalangin po tayo. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito. Tunay nga po na napakabuti mo. Wala po kaming ninanais na lugar kundi sa iyong presensya, sapagkat doon namin natatagpuan ang lahat ng bagay na hinahanap namin. Ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong kalakasan. Lahat-lahat, Panginoong Diyos, ay nasa iyo, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong patnubay sa aming buhay. Sa aming pagharap sa araw-araw ng hamon ng buhay. Salamat sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Salamat sa iyong mga salita na aming mapanghahawakan, mga pangakong tapat at matibay na aming pong sandigan, Panginoong Diyos. Kung kaya ang buhay, bagamat may mga pagsubok, ito po ay aming malalampasan, mapagtatagumpayan, dahil kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa araw na ito, minsan pa, patuloy ka pong mangusap sa amin. Patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kaming akayin sa landas ng katuwiran. Patuloy mo kaming akayin sa tunay na buhay, Panginoon. Ang tunay na buhay ay makilala ka. Makilala ka, Panginoong Diyos. Sa bawat sandali ng aming buhay, sa bawat bahagi ng aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So wala po tayong newcomers for today. And also, wala din po tayong children ministry dahil 5th Sunday of the month po ngayon. So kasama po natin ang ating mga anak sa ating tabi. Okay? And nung nakaraang linggo po, kung kayo ay narito, nag-share po ako patungkol sa kayamanan panglupa at kayamanang panglangit. Nabahagi ko po na ito po ay kapwa mahalaga. Parehong mahalaga po na kayamanan sa lupa,
Kailangan natin ng kayamanan dito. Pag sinabi kong kayamanan, huwag nyo kaagad iisipin na laging pera at ito ay masama or sabihin na para bang mukhang pera tayo. Hindi po. Pag sinabing kayamanan, pag sinabing kayamanan ay simpleng mga bagay na mahalaga sa atin. Mga bagay na pinagkaloob din sa atin ng Panginoon. Tulad ng pagkain, pananamit, tirahan, at mga material na bagay pa. At yan ay mahalaga sa atin. Katunayan, nais ng Diyos na magkaroon tayo nito. At sabi doon, ibinibigay ito ng sagana sa atin upang tayo ay masiyahan habang naririto tayo. Kasi kala ng iba, pag Kristiyano ka na, ay bawal ka nang magkaroon ng mga bagay na yan. Para bang ang buhay Kristiyano ay nakakulong ka na lamang sa church, sa Bible, or yung mga patungkol sa Panginoon. Pero hindi po. Habang naririto tayo sa mundo, nais ng Diyos na mag-enjoy tayo ng buhay. Pero dapat i-enjoy natin ito ng ayon sa kanyang kalooban. Na itong mga kayamanan na ito, itong mga bagay na ito ay hindi tayo inaalipin. Hindi tayo pinapangunahan. Hindi ito yung ating Diyos. Kundi itong mga kayamanan na ito, mga bagay na ito ay nasa tamang lugar sa ating buhay. Kaya sabi nga ng Panginoon na mag-impok tayo ng kayamanan, hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit. Dapat nating isaisip ang mga bagay patungkol sa langit. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Nais ko pong ulitin itong mga talatang ito. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Sabi dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Sino yung mga binuhay muli kasama ni Kristo? Tayo yung mga Kristiyano na tumanggap kay Jesus. Na sinabi mo, Panginoon, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw ay binuhay muli. Tayo ngayon ay merong buhay. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita niyo ay ang mga bagay na nasa langit. So bilang mga Kristiyano, hindi lamang natin iniisip yung mga bagay dito sa lupa, kundi bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. And verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit. So tama na nag-iisip tayo ng buhay natin dito, nagpaplano tayo sa ating kinabukasan, nag-iimpok tayo, may mga insurance tayo, may mga pagpaplano tayong ginagawa. Pero verse 2, sabi din doon na isaisip niyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Verse 3, bakit kaya? Sapagkat, sabi doon, namatay na kayo at ang tunay na buhay niyo ay natatago sa Diyos. So ang tunay na buhay natin bilang mga anak ng Diyos ay natatago kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin, yung buhay natin ay si Kristo. Yung mga patungkol kay Kristo. And verse 4, si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So ang tunay na buhay natin ay si Kristo. Hindi lamang dito yung buhay natin, yung mga material na yan. Naalala niyo yung mayamang hangal na dumami yung kanyang ari-arian, naging successful yung kanyang business, at wala siyang inisip kundi yung sarili niya. Sabi niya, gigibain ko itong aking kamalig at magpapatayo ako na mas malaki. At doon ko ilalagay yung aking kayamanan. Kaya magpapakasaya ako, iinom ako, at mamubuhay. Wala siyang inisip kundi ang sarili. Nakalimutan niya na merong buhay pagkatapos nun. Nawala sa picture yung Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Kaya nung siya ay tinawag ng Diyos, sabi doon na siya ay dukha sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ng dukha, wala siyang kayamanan. Wala siyang may pagmamalaki sa Panginoon. Sapagkat ang tanging inisip niya lamang ay kayamanang panglupa. Pero ikaw at ako bilang mga Kristiyano, ang tunay na buhay natin ay na kay Kristo. Patungkol kay Kristo. Mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. At kapag nahayag ang Panginoon, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So merong reward, merong gantimpala naghihintay sa atin. So again, base sa mga talatang ito,
tayo ay hinihikayat na pagsumakitan at isaisip ang mga bagay na panlangit bilang mga anak ng Diyos. Na kung paano tayo naghahangad at nagtatrabaho, nagsisikap na magkaroon ng kayamanan dito sa lupa, ay dapat higit yung ating paghangad sa mga bagay na panlangit. Sapagkat unang-una yung mga bagay dito sa lupa, nabubulok, mananakaw, masisira. Subalit yung mga kayamanang panglangit ay hindi nabubulok, hindi nananakaw, at ito'y mananatili hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon in Matthew chapter 6 verse 19 to 21 na mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. At kung nasaan daw yung ating kayamanan, naroon din ang ating mga puso. Ngayon, ang tanong natin sa umagang ito, ano nga ba ang mga kayamanang panglangit? Isipin nga po natin yan. Ano ba ang mga kayamanang panglangit? So, pag sinabing kayamanang panlupa, obviously, andyan yung mga bagay na yan, alam natin. Bagay dito sa lupa. Pero ano ang mga kayamanang panlangit? Ano nga ba ang mga kayamanang panglangit? Ikaw ba meron ka bang kayamanang panglangit? Nag-iimpo ka ba? Nagtatabi ka ba ng mga kayamanang panglangit? So ano nga ba ang mga kayamanang panglangit? Na dapat tayo mga Kristiyano, alam na alam natin to sapagkat sabi nga, ito yung buhay natin. Mga bagay sa langit patungkol sa Diyos. Ito ba ay pisikal o nahahawakan? Ito ba ay material na bagay? Hindi po. Bagamat naririto tayo, dito natin mararanasan, dito natin makakamtan, dito natin sisimulan mag-impok, dito natin sisimulan hangarin, pagtrabahuhan ang mga kayamanang panglangit. Una, ang kayamanang panglangit ay hindi nangangahulugan na sa langit lamang matatagpuan. Okay? Tandaan po natin, hindi po nangangahulugan na sa langit lamang po ito matatagpuan. Kasi kung sa langit lamang o sa kaharian ng Diyos doon sa pagdating ng panahon matatagpuan, bakit sinasabi ng Panginoon na mag-impok tayo dito kung wala naman pala dito? So again, pag sinabing kayamanang panglangit ay hindi nangangahulugan na sa langit lamang matatagpuan at doon lamang natin ito mararanasan. Hindi po. Ang totoo, pakinggan niyo to, nais ng Diyos na maganap ang mga bagay sa langit dito mismo sa lupa. Ulitin ko po yun. Yung mga bagay o kayamanang sa langit, ang totoo, nais ng Diyos na mangyari dito natin maranasan sa lupa. Kaya sabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Mag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit, pero dito natin gagawin. Okay? So again, hindi nangangahulugan na ang mga kayamanang panlangit ay sa langit lamang o sa kaharian lamang ng Diyos natin matatagpuan at doon lamang natin ito maranasan. Hindi po. Ang totoo, nais ng Diyos na maganap ang mga bagay sa langit dito mismo sa lupa. So it's like heaven here on earth. At wag na tayong magpapakalayo. A good example ng kayamanan sa langit na dito nangyari, syempre wala nang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Na ang kayamanan ng langit pumunta dito sa ating nagkatawang tao, si Hesukristo. Na dito namuhay, inabot tayo. So mga bagay sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang doon sa langit, hindi lamang sa pagdating ng panahon, kundi dito nagsisimula na. In Matthew chapter 6 verse 10, yung panalangin ng Panginoong Hesus. Halimbawa ng panalangin ng Panginoong Hesus. Alam natin yun. Sa Matthew chapter 6 verse 10, yung unang mga sinabi doon, Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. At sabi doon, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa gaya ng sa langit.
Na ang ibig sabihin, masunod nawa, mangyari nawa, maranasan nawa namin ang kaharian mo, ang kayamanan mo, ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Di ba? Nais ng Diyos kung ano yung mga pamamaraan doon, kung ano yung mga sistema doon sa langit, ay dito maranasan natin, magawa natin. Kaya sabi ng Panginoon, Thy will be done on earth as it is in heaven. Nang ibig sabihin, kung ano yung nasa langit, kung ano yung mga pamamaraan mo, kung ano yung kagustuhan mo, Panginoon Diyos, ay mangyari dito. Saan? Sa langit? Hindi. Dito sa lupa mangyari. And katunayan, si Jesus ibinigay sa atin. So, ang mga kayamanang panglangit ay mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Siyempre naman, dahil kayamanang panglangit, so mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Mga bagay ayon sa kanyang unang-una salita. Ayon sa kanyang salita, yung mga salita ng Diyos, yan ay kayamanan ng langit. So yan yung mga kayamanang maaari nating maranasan dito sa lupa. Mga bagay ayon sa kanyang salita. Ano pa? Mga bagay ayon sa kanyang kalooban at layunin. Isa-isay natin yan. Pangatlo, mga bagay patungkol sa kanyang pagka-Diyos. Yung nature ng Panginoong Diyos. Kung ano siya, nais niyang maranasan natin dito. Ano pa? Yung pamamaraan, yung prinsipyo ng Diyos na mangyari at maganap dito sa lupa, dito sa ating buhay mismo. So, napipicture natin lahat. Nakikita natin yung larawang ito na ang kayamanang panglangit ay mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Unang-una, yung kanyang salita. Na yung mga salita ng Diyos ay hindi lamang panglangit, kundi maranasan natin dito sa lupa. Yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin, yung plano niya sa buhay mo, ay maranasan natin dito sa lupa. Yung kanyang pagka-Diyos, siya ay mapagmahal, siya ay mapagpatawad. Lahat ng pagka-Diyos ay nais niyang maranasan natin. Yung kanyang mga pamamaraan, mga prinsipyo, ay nangyayari at nagaganap sa buhay mo at sa buhay ko bilang mga Kristiyano. Yun ang kayamanang panglangit na nangyayari sa buhay natin. So again, wag natin isipin na, Pastor, paano ako mag-impok ng kayamanang panglangit? O paano ko magkakaroon ng kayamanang panglangit? Una-una nga, yung mga bagay na yan ay hindi lamang doon sa langit matatagpuan or mararanasan, kundi dito sa lupa mismo. So ito, kapag tayo ay namumuhay tulad ng pamumuhay ni Jesus, kapag tayo ay nagmamahal tulad ng pagmamahal ni Jesus, at kapag tayo ay naglilingkod tulad ng paglilingkod ni Jesus, ito ay mga kayamanang panglangit na ating nararanasan. Na para bang nag-iimpok tayo dito. Again, yung team natin, love Christ, love like Christ. Live for Christ, live like Christ. And serve Christ, and serve like Christ. Kapag yan tatlong bagay na yan, nararanasan natin sa buhay natin, ginagawa natin sa buhay natin, yan ang mga kayamanang panglangit. Ulitin natin, kapag tayo ay namumuhay tulad ng pamumuhay ni Jesus, paano ba siya namuhay? Kapag tayo ay nagmamahal tulad ng pagmamahal ni Jesus, paano ba siya nagmahal? At kapag tayo ay naglilingkod o gumagawa, paano ba siya gumagawa? Kapag ito ay ginawa natin katulad ng kay Kristo, Christ-like, si Kristo nabubuhay sa atin, ito yung mga kayamanang panglangit na ating ginagawa dito. May mga halimbawa tayo niyan. So ito ang tunay na buhay natin. Ang paggawa ng mga bagay, panglangit, pero dito natin ginagawa sa lupa. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa katulad ng sa langit. Ito ang tunay na buhay natin. Yung buhay natin dito, pansamantala. Subalit, dito natin sisimulan ang paggawa
maranasan ang mga kayamanang panglangit. In 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19, binasa ko rin ito nung nakaraang linggo. Sabi doon, ituro mo sa mga mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. So para bang sinasabi sa atin na itong mga bagay dito, lilipas yan. Kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat sa ating pangangailangan upang tayo'y masayahan. So, hindi natin dapat sila panghawakan ng para bang panghabang buhay na yan or hindi yan lilipas. Pero lilipas po yan. At yung ating pag-asa ay hindi sa mga bagay na yan, kundi sa Diyos, sa Kanyang mga kayamanan, patungkol sa mga bagay sa Kanya. Verse 18, sabi doon, turuan mo silang gumawa ng mabubuting bagay at magpakayaman sa mabubuting gawa. Kaya kung magpakayaman tayo sa paggawa ng mabuti. Magpakayaman tayo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Magpakayaman tayo sa mga bagay ayon sa salita niya, sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang pagka-Diyos, sa Kanyang mga prinsipyo. Yun ang sinasabi ni Timothy sa mga tao. At sabi dun sa verse 19, sabi dun, magpakayaman kayo sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. So iniisip yung kapwa, iniisip yung ibang tao, hindi yung sarili lamang. Kapag inisip natin yung ating kapwa, yan ang mga kayamanang panglangit na ginagawa natin dito. Sabi doon sa verse 19, sa gayon, makakapag-impok sila. So doon tayo nag-iimpok. Doon natin, nagtatabi tayo na para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Yun ang tunay na buhay. Yung pagtingin natin sa ating kapwa, yung pagbibigay, yung paggawa ng mabuti. Yan ang mga kayamanang panglangit. Again, Colossians chapter 3 verse 3, sapagkat, again, namatay na kayo at ang tunay na buhay nyo ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay niyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So ang tunay na buhay natin, ang tunay na kayamanan natin ay si Kristo at sa lahat ng ating ginagawa patungkol kay Kristo, sa ngalan ni Kristo, yan ang mga kayamanan natin dito nararanasan. Una, sabi ko, kapag tayo ay lumalakad sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katuwiran, sa kaayusan at sa kabanalan, tayo ay nag-iimpok ng kayamanang panglangit. So, mga bagay na panlangit, yung salita ng Diyos, kapag tayo ay lumalakad ayon sa salita ng Diyos. Isang Sunday, nag-share po si Pastor Jesse about yung paglakad natin, pamumuhay natin bilang Kristiyano na ayon sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay lumalakad ayon sa salita ng Diyos, may katuwiran, may kaayusan at may kabanalan, tayo ay nag-iimpok ng kayamanan panglangit. Kuminsan ang pagsunod ng tama, ang paggawa ng tama, ang sumunod sa katuwiran, minsan hindi madaling gawin, di ba? Minsan, pakiramdam natin, tayo lang ang gumagawa nito. At pagtatawanan tayo, tutuksuhin tayo, pakiramdam natin para bang kakaiba tayo. Pero kapag ginagawa natin ang mga bagay, lumalakad tayo ayon sa salita ng Diyos, yan yung mga kayamanan na ating ginagawa dito. Yan yung mga kayamanang ating iniimpok dito sa lupa. Minsan pagtatawanan tayo dahil tumatayo tayo, lumalakad tayo sa katuwiran. Kuminsan aalipustahin tayo. Kuminsan kung ano-anong sasabihin sa atin dahil ginagawa natin, lumalakad tayo ayon sa salita ng Diyos. Kuminsan mahirap. Di ba, ang paghanap ng kayamanan ay talagang binibigay mo ang buong lakas mo, buong isipan. Ganon din kuminsan sa paggawa ng kabutihan.
ikaw ay hahamunin na ito ay gawin. Hindi madali. Kailangan mong pagsumikapan gawin. Subalit may pangako ang Panginoong Diyos. In Matthew chapter 5 verse 10 to 11. Matthew chapter 5 verse 10 to 11. Sabi doon, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod. So tayo sumusunod sa katuwiran, sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa katuwiran o sa kalooban ng Diyos. Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Wow. So tayo mga Kristiyano, kapag ginagawa natin yung ating tungkulin ng paggawa na mabuti, tayo ay talagang kabilang sa kalangitan. O ang paghahari ng Diyos ay sa atin. Pero kung tayo ay hindi gagawa ng katuwiran, ng tama, ng kabanalan, ano pa ang pinagkaiba natin sa iba? Pero sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa katuwiran, sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. Verse 11, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Minsan, di ba, bilang mga Kristiyano, pag gumawa tayo ng mabuti, minsan tayo pa yung mapapamali, tayo pa yung aawayin, di ba? Nasubukan niyo na ba yun? Na gawin niyo yung tama, kayo pa yung pagsasabihan ng kung ano-ano, pararatangan. Pero sabi ng Panginoon, mapalad kayo. Verse 12, magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. So maaaring dito pagtatawanan kayo. Maaaring dito kung ano-anong pagsasabihin sa inyo. Pero sa mata ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sabi doon, mapalad kayo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang Bible ay nagtuturo din patungkol sa gantimpala, reward. May reward tayong matatanggap. Huwag kayong mag-alala. So verse 10 to 11, sabi doon, you are blessed. Mapalad kayo. Kaya pagpatuloy lamang natin na lumakad tayo sa katuwiran, sa tama. Gawin natin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Bilang mga anak ng Diyos. Lumakad tayo ng nararapat. At sa ating paglakad ng nararapat, yan yung mga kayamanan na ating ginagawa dito, panglangit. Pangalawa, kapag tayo ay nagmamahal ng walang kondisyon at ng buong puso, kahit na sa pinakaayaw mong tao, tayo ay nag-iimpok ng kayamanang panglangit. Alam mo ba na yung magmahal ng kapwa ay kayamanan? Yan ay hindi mabubulok. Yan ay hindi mananakaw. Sapagkat yan ay kayamanan ng langit. Yan ang pamamaraan ng langit. Yung magmahal sa kapwa. Yung tayo bilang mga Kristiyano ay maging loving person. Are you a loving person? Tignan mo nga yung sarili mo. Ikaw ba ay mapagmahal na tao? Nung chinek ko yung sarili ko, una sabi ko, sigurado mapagmahal akong tao. Pero pag gusto mo pang lumalim ng lumalim, kung gusto mo makita kung ikaw ay talagang mapagmahal na tao, ay matcha-challenge ka na yung pagmamahal mo ay pamamaraan ng pagmamahal ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Pakinggan nyo to. Sabi dito, you are not a loving person if you only love the one who are good to you. Kasi madalas, minamahal lamang natin ay yung mga mabait sa atin. Yung mga taong okay sa atin. So mamahalin natin sila. At pakiramdam natin, mapagmahal na tayong tao. Pero, you are a loving person if you can love and embrace the unlovable or even your enemies. So yun ang challenge talaga. Na mamahalin mo yung taong nanakit ng damdamin mo, yung mga taong nagsalita against you, na mamahalin mo sila. At kapag nagawa natin yun, alam nyo, yun ang kayamanan ng langit. Na mahalin yung mga taong
hindi ka ibig-ibig. Yun ang ating buhay. Na mahalin yung mga taong nananaksak sa likod natin. Mahalin yung mga taong walang nagmamahal sa kanila. Yun ang ating buhay. Alam nyo, last week, nagkaroon kami ng pagkakataon na dalawin yung isang tao. Itong taong ito, ginawa namin ng kabutihan, pero may pagkakataon na sinabihan niya kami ng mga hindi magagandang bagay. Of course, nasaktan kami. Pero binigyan muli kami ng pagkakataon ng Diyos, ng pagkakataon na puntahan siya. Sa una, parang ang hirap, parang ano kayo mangyayari? Pero alam nyo, nung dinalaw namin siya, pinahayag namin yung pagmamahal, pagkalinga, at ang kapalit ay kapatawaran, kapayapaan, pag-ibig, kagaangan. Yan ang buhay. Tunay na buhay. Na yung mahalin mo yung kapwa mo na nanakit ng iyong damdamin. Mga taong hindi ka ibig-ibig, kapag yan ay minahal natin, yan ang kayamanang panglangit. Sapagkat yan ang pag-ibig, yan ang pamamaraan ng Diyos. Katunayan, ikaw at ako ay hindi tayo kaibig-ibig, pero inibig tayo ng Panginoong Diyos. So kung tayo inibig ng Diyos na hindi kaibig-ibig, ganun din. Mahalin natin yung ating kapwa na kahit yung mga taong sabi na natin, kaaway natin. Kaya madalas, sinasabi namin, bring your enemies, love your enemies, invite your enemies. At totoo yun. Sabi ng Panginoon in Matthew chapter 5, verse 43 to 48, narinig niyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ito ang sinabi. Ito ang pamamaraan ng mundo. Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Pero alam niyo ba, ang kayamanan ng langit, ito. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ito ang kayamanan ng langit. Ito ang pamamaraan ng langit. Ito ang paghahari ng langit. Sabi niya, ibigin niyo ang mga kaaway niyo. Ibigin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. So, ibigin natin sila at ipapanalangin. Now, pag inibig mo yung kaaway mo at pinanalangin mo, ang ibig sabihin niyan, yung puso mo ay nagpapatawad. Ibig sabihin niyan, yung puso mo ay umaabot. Yung puso mo ay nagiging maayos. Sapagkat paano ka magmamahal at paano ka mananalangin kung meron kang galit, kung meron kang hinanakit at meron ka pang tinatagong sama ng loob. Ang pamamaraan ng Diyos ay pagpapatawad, paglimot sa mga nakaraan, at umaabot. Yan ang kayamanan ng langit. Sabi doon, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Maliwanag na kapag tayo gumagawa ng mga extra na bagay, nakakaiba sa normal na pamamaraan ng mundo, tayo ay mga anak ng nasa langit, amang nasa langit. So doon tayo naiiba. And then sabi doon, sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa mga masasama, at pinapaulan niya siya sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Verse 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo ay siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? So kung mamahalin lamang natin yung mabuti sa atin o yung gusto natin, anong gantimpala ang naghihintay sa inyo? Wala na. Wala. Pero sabi doon, hindi ba't ginagawa din yan ng maniningil ng buwis? Ibig sabihin, ginagawa din yan ng mga tao dito sa lupa. Tandaan nyo, kayo ay mga anak ng Diyos. Sabi doon, kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa niyong higit kaysa iba? So ang challenge sa atin, kung minamahal lamang natin yung mga taong malapit sa atin, mabuti sa atin, anong ginagawa natin kakaiba? Anong pinag-iba natin
sa mga kapitbahay natin? Wala, normal din. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang kayamanan natin ay sa langit, so ginagawa natin yung mga bagay patungkol sa langit. Kaya, sabi doon, kaya't maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. So in other words, kakaiba tayo. Hindi pamamaraan ng lupa yung ating gagawin, kundi pamamaraan ng langit. Ano yan? Mahalin ang kaaway. Ipanalangin. Pakainin mo. I-bless mo. Sinampal ka sa kanan, ihanda mo yung kaliwang pisngi. Extra yung ating pagmamahal sa kanila. Magmahal tayo tulad ng pagmamahal ng kalangitan. Walang itinatangi. Di ba? Walang itinatangi ang pagmamahal ng kalangitan. Minahal niya tayong lahat dito. Ano man ang estado natin sa buhay, ano man ang ginawa natin, yung pagmamahal ng kalangitan ay walang itinatangi. Dapat ganun din tayo. Mamahalin natin kahit sino paman. Kapag tayo nagmamahal ng walang kondisyon at ng buong puso, kahit sa pinakayaw nating tao, tayo ay nag-iimpok ng kayamanang nasa langit. So minamahal natin, maging ang ating mga kaaway. Kapag tayo ay nagpaparaya, nagbibigay, kinakalimutan ng ating sarili, at iniisip ang kapakanan ng iba, tayo ay nag-iimpok ng kayamanan panglangit. Sa ating paglilingkod, sa ating pagbibigay, minsan tayo, nagbibigay tayo dahil alam natin meron din tayong makukuha. Minsan tayo nagbibigay doon lamang sa mga taong palagay natin, karapat dapat bigyan. Pero, ang totoo, ang pagbibigay, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, ay walang halong sariling agenda. Na wala tayong hinihintay na kapalit. Ay, bibigyan ko to dahil isang araw kailangan ko siya. Ay, bibigyan ko to dahil isang araw may makakamtan ako dyan sa taong yan. Hindi yun ang tunay na pagbibigay. Hindi yun ang tunay na paglilingkod sa kapwa. Ang pagbibigay natin, ang paglilingkod natin sa kapwa, ay taos-puso at walang hinihintay na kapalit. Binibigyan natin kahit hindi karapat-dapat. Minsan sasabihin natin, ay, huwag ko nang bibigyan kasi matigas ang ulo nun eh. Ay, hindi ko bibigyan yung taong yun dahil napakasama nun. Ay, hindi ko babatiin yun. Ay, hindi ko bibigyan ng panahon yung taong yun dahil wala nang inisip yung taong yun kundi sarili niya. Maaring totoo. Pero bilang mga anak ng Diyos, yung pamamaraan ng langit ay dapat ipamuhay natin. Ikaw ay mapagbigay kung binibigyan mo ang mga taong di karapat-dapat bigyan at alam mong walang kakayahang magbigay sa iyo pabalik. Yun ang tunay na mapagbigay. Na magbibigay ka sa kapwa kahit alam mo na wala siyang kakayahang i-bless ka o kaya magbigay sa iyo pabalik. Pero binibigay mo pa rin sa kapwang ito. Again, babalik natin. God is a giver. Tayo, binigyan tayo hindi dahil sa karapat-dapat tayong bigyan. Hindi. Binigyan tayo dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Binigyan tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Yan ang kayamanan ng langit. Yan ang pamamaraan ng langit. So tayo ay magbigay, maglingkod sa ating kapwa, katulad ng pamamaraan ng kalangitan. Again, sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, sa ating pagmamahal, tularan natin kung paano nagmahal si Kristo Jesus. Kung paano siya lumakad dito. Sapagkat ang kayamanan ng langit nagpunta sa lupa para maranasan natin sa katauhan ni Kristo. At tayo ngayon bilang mga Kristiyano, ipagpatuloy po natin yung iniwan sa atin ng Panginoong Hesukristo. Na magmahal, maglingkod, lumakad sa katuwiran. Yan ang ating kayamanan.
Yan ang ating tunay na buhay. In Luke chapter 18, verse 18 to 22, may lumapit kay Jesus, isang mayamang lalaki. May isang pinunong bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" So itong gurong ito, puno ng bayan, nais niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. In other words, nais niyang maranasan ang kaharian ng Diyos. And verse 19, sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, at huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama at ina." And verse 21, sinabi ng lalaki, "Ang lahat pong yan ay tinutupad ko na mula sa pagkabata." So sinusunod niya ang batas. Magaling siyang sumunod sa mga batas. Verse 22, pagkarinig dito, sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo." So meron pang isang bagay. Sabi ng Panginoon, "Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." So yun ang sagot ng Panginoon. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. So dito binahagi ng Panginoong Jesus yung isa pang bagay, yung kayamanan ng langit na dapat niyang gawin. Dapat itong lalaking ito ay matuwa dahil nalaman niya na ang sikreto ng kaharian ng Diyos. Pero sa halip na matuwa siya ay nalungkot. Sabi doon, nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya ay napakayaman. Ano ibig sabihin? Sabi ng Panginoon, "Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mahihirap ang pinagbilhan." Para sa kanya, hindi niya kayang bitawan yung mga kayamanang panglupa. Para sa kanya, sarili lamang ang kanyang iniisip. Ayokong ipagbili ito. Ayokong magbigay sa aking kapwa. Ayokong mawalan. Sabi ng Panginoon, "Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap ang pinagbilhan." Hindi niya magawa. Pero sabi ng Panginoon, ito ang kayamanan ng langit. Sabi doon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ang prinsipyo doon ay yung paglimot sa sarili, pagbigay sa kapwa. Yan ang kayamanan ng langit. At pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Kailangan niyang sumunod sa Panginoon. Subalit, sabi dun sa verse 23, nalungkot ang lalaki nang marinig iyon. Pero dapat, baligtad dapat masaya ang lalaki na natuklasan niya ang tunay na kayamanan ng kaharian ng Diyos. Pero hindi, baligtad. Sabi doon, nalungkot ang lalaki nang marinig iyon. Bakit siya nalungkot? Sapagkat hindi niya kayang iwanan yung kayamanan niya sa lupa. Kasi iniisip niya pa rin yung sarili niya. Pero ang hamon sa atin ay yung mamuhay tayo, lumakad tayo, maglingkod tayo ng katulad kay Kristo. Na inisip hindi ang kanyang sarili kundi tayo. Kaya ang kayamanan ng langit ay yung paglakad natin bilang mga anak ng Diyos na ginagawa natin ang kanyang salita, ang kanyang pamamaraan, ang kanyang prinsipyo, ang kanyang pagka-Diyos. Siyang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagbigay. Alam nyo, yung tunay na kayamanan ng langit ay magagawa natin araw-araw. Yung mag-spend tayo ng time sa ating family. Yung mag-spend tayo ng ating time sa ating mga kaibigan. Na iparating natin yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang salita, lahat-lahat. Yan ang tunay na buhay nating mga Kristiyano. At yan ang tunay na kayamanan natin na ating mararanasan dito sa lupa pa lamang. Again, sabi ng Panginoon, mangyari nawa ang iyong kaharian o yung mga kayamanan sa langit, mangyari nawa dito sa lupa sa ating buhay. Mga kaibigan, bilang mga anak ng Diyos, bilang church, ito yung ating mandate na ipamuhay natin ang pamamaraan ng Diyos.
To be Christ-like sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaibigan, ikaw ba ay may kayamanang panglangit? Tignan natin ang ating buhay. Yung ating lakas, yung ating panahon, saan ba natin ginugugol? Puro lamang ba sa mga material na bagay? O yung mga pamamaraan ng langit? Na ikaw ay nagpapatawad sa iyong kapwa? Na ikaw ay nagmamahal maging sa iyong kaaway? Na ikaw ay nagbibigay sa iyong kapwa? Na ikaw ay umaabot sa mga tao? Yan ang kayamanan ng langit. Yan ang buhay natin. Ipamuhay po natin. Ang kayamanan ng langit, ipinagkaloob na sa atin. Ipamumuhay na lamang po natin sa buhay na ito. I hope na challenge po tayo na sa ating paglabas dito sa building na ito, na ipamuhay natin ang kayamanan ng langit. Ang kanyang salita, ang kanyang pamamaraan, ang kanyang prinsipyo, ang kanyang pagka-Diyos, nangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. Yumuko na po tayong lahat. Ipikit po natin ang ating mga mata. Tanggapin natin ang challenge ngayong umaga. Tayo ba ay gumagawa ng mga kayamanang panglangit? Iniisip ba natin hindi lamang ang ating sarili, kundi ang ating kapwa? Sa ating pagmamahal, sa ating pagbibigay, sa ating paglilingkod, ito ba ay ginagawa natin dahil meron tayong hinintay na kapalit? Ito ba ay ginagawa natin dun lang sa mga taong sa tingin natin ay mabuti sa atin, karapat dapat? Subalit nakita natin ang kayamanan ng langit, ang pamamaraan ng langit ay kakaiba sa pamamaraan sa kayamanan ng panlupa. Sabi nga, ito ay hindi nabubulok. Ito ay hindi mananakaw. Mga magulang, mga kapatid, nasa atin ang kayamanan ng langit. Si Hesus Kristo. Ipamuhay natin si Hesus Kristo. Siya ang ating buhay. Kapag tayo ay natutong magpatawad, magmahal, maglingkod, ng tulad ng pagmamahal, paglilingkod, pagbigay ni Jesus, naroon ang tunay na buhay, naroon ang kapayapaan, kagaangan ng loob, tunay na kaligayahan. Wala po dito sa material na bagay. Yung mga material na bagay sa ating paligid, pansamantala lamang po yan. Mabubulok, masisira, at pwedeng agawin ng kaaway. Pero ang kayamanan ng langit sa Hesus Kristo na ipinamumuhay natin, yan ang tunay na kapayapaan, tunay na kagaangan, tunay na kalayaan. Totoo na si Jesus ang tunay na buhay natin. Kay Kristo Jesus ang tunay na buhay natin. Kung minsan pagod na tayo sa buhay, sa kahahanap sa buhay dito sa mundo, samantalang ang tunay na buhay natin ay si Kristo Jesus. Siya ay matatagpuan sa lahat ng bahagi ng ating buhay, sa lahat ng ating gawain, sa school, sa trabaho, sa pamilya, at kung saan-saan pa. Hanapin natin, pagsumikapan natin gawin ang kalooban ng Diyos. Pagsumikapan natin, hanapin ang pamamaraan ni Kristo. At kapag ito ginawa natin, yun ang tunay na kayamanan. Kayamanang hindi mananakaw sa atin. Ito ay nararanasan natin dito pa lamang sa lupa. Sa ating paglabas dito sa lugar na ito, ipamuhay natin ang kayamanan ng langit. Ikaw at ako ay tinawag na gumawa ng kabutihan. Ito ang ating buhay. Si Kristo, ipamuhay natin. Tumayo na po tayong lahat. Minsan pa, lumapit tayo sa Diyos. Tayo'y magpasalamat at tayo'y sumamba sa ating pagbibigay ng ating ikapo at handog. Kung ano meron tayo,
ibigay natin sa Panginoon. Yung pinagkatiwala niya sa ating pananalapi, ang sabi doon, ibigay ang ating 10 bahagi or yung tithes, yung ikapo. At ganoon din ang ating offering. Ibigay natin sa Panginoong Diyos. At hayaan natin ang Diyos na patuloy tayong pagpalain. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito na sambahin ka sa pamamagitan ng pagbibigay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, malaya na po tayong lumapit sa harapan. Pagkaloob po natin yung ating tithes and offering. Kami mag-aalay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesucristo, nawa'y iyong tanggapin. Kami mag-aalay ng awitin. Kami mag-aalay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesucristo, nawa'y iyong tanggapin. Thank you, Jesus. Kami mag-aalay. Thank you, Lord. Thank you, Father. Once again, Lord, thank you, Lord, for your word. It's a message mo sa amin, Lord God. We pray, Lord God, that our focus, Lord God, would be in your kingdom, Lord God. So, Father, Lord, as we go from this place, lead us and guide us, Lord God, to live for you, Lord God, and for your glory. We love you, Father. All glory and honor belongs to you, Lord. Forever and ever, we pray this, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Give God another clap of praise as we close in song. Sa'yo, sa'yo, mayroong kapayapaan. Sa'yo, mayroong kalakasan. Sa'yo, nagmula ang buhay. Lahat ng aking gagawin, O Diyos, ikaw ang susundin sa aking pag-ibig. Papuri ay sa'yo. Sa'yo, mayroong kapayapaan. Sa'yo, mayroong kalakasan. Sa'yo, nagmula ang buhay. Lahat ng aking gagawin, O Diyos, ikaw ang susundin sa aking pag-ibig. Papuri ay sa'yo. Papuri ay sa'yo. Papuri ay sa'yo. Papuri ay sa'yo.